Isang patay at 5 sugatan sa landslide sa Tuba, Benguet. At apektado rin ng mga pagguho ng lupa ang Baguio City. Saksi live, si John Consulta. John, kamusta? ESP no? Isa nga ang patay habang 5 naman ang sugatan dito sa nangyaring landslide na tumama sa 3 sasakyan habang binabaybay ang Marcos Highway na sakop ng barangay poblasyon sa Tuba, Benguet. Nangyari yan, Pia, sa kasagsagan ng pananalasa ng Super Typhoon Nando. Malakas ang ragasan ng tubig sa bahaging ito ng Chico River sa Mountain Province. Nasa red alert na ang level ng tubig doon. Ibig sabihin, kailangan na lumikas ng mga nakatira sa low-lying at flood-prone areas. Sa Tuba, Benguet, nagmistulang talon na ang bahaging ito ng Camp 1 Cannon Road sa Tuba, Benguet dahil sa walang tigil na ulan. Ang rumagasang tubig galing daw sa Bridal Veil Falls. Binahari ng bahaging ito ng kalsada sa Sitio Badiwan, Marcos Highway, poblasyon dahil sa malakas na ulan. Bumagsak din ang lupa at bato mula sa itaas ng bahagi ng Marcos Highway. Tinamaan nito ang 2 van at isang tanker truck na nagkadurog-durog dahil dito. Ayon sa Benguet PDRMO, ang landslide ay nagmula sa taas na bahagi ng bundok na walang slope protection. Agad nilang sinagip ang mga pasahero ng 3 sasakyan at sinugod sa mga pagamutan. Sinimulan na rin ang road clearing operations. May gumuhong lupa rin at mga natumbang puno na humambalang sa mga kalsada ng Baguio City. Nandito nga tayo sa Barangay Crescenza Village na kung saan nga ay nangyari itong sinasabing soil erosion, no? O pagguho ng lupa. Makikita natin dito sa aking likuran ang malinis na bahagi na yan. Ano? Makikita nyo mga kapuso, talagang sa ganyang kaliwa kanan merong mga vegetation, pero itong malinis na daus-dus na yan, yan yung path ng dinaanan nung gumuhong lupa. At makikita natin sa baba, ayun, no, yung mga nakapatong pa mga sako, yun daw yung mga nailagay doon sa taas bago ito tuluyang gumuho. Kaya po, baka yung sa taas po, bibigay na naman. Kaya nga po, tinignan dito sa baba namin, nagpilitas na, at kami lang po, bibigay na rin po. Aalis na rin po kayo? Opo, pinauna ko na po yung mga anak ko, pinalipat ko na po sila. Okay. Ako, baka magayang hapon na rin po kasi mahirap na po, hindi po tayo nakasigurado. Kinansela na ang pasok sa eskwelahan at pasok sa gobyerno. Isinara rin muna ang mga parke at pasyalan. Some of the critical portions ng mga barangays nakakonect ang mga CCTVs. Apart from that, meron kaming mga GCs, several GCs actually, together with the mayor, na binabantayan natin itong mga barangays. Sa ating po mga kababayan dito sa siyudad ng Baguio, please stay at home. Huwag po kayong gumamit ng kandila. Para ako siguradong safe po kayo, gumamit po kayo ng mga flashlights, mga emergency lights. Well, sa ating po mga kababayan na nakakita ko ng mga peligro, hazards like leaning trees, o kaya may nakikita ko kayo mga bato, mga malalaking mga boulders, o kaya may nakikita ko kayo mga soil erosions, o kaya flooding, please let us know. All you have to do is call 911 lang po. Pia, sa mga oras na to ay tuloy-tuloy pa rin itong malakas na buhos ng ulan na may kasamang buso ng hangin. At sa ngayon ay patuloy pa rin itong pag-iikot ng mga tawa ng CDRMO para nga tulungan ang ating mga kabayan na nangangailangan. Samantala, Pia, ang mabuting o magandang balita na nga lang sa sandaling ito ay bumalik na ang kuryente sa ilang bahagi ng Baguio City. At yan muna rin sa Baguio City, ako si John Consulta, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.